Morning. Morning po. Our gospel for today is very familiar sa ating lahat. Baka nga kagaya ko, lahat sa atin ay mayroong highlights dun sa ating mga Biblia. Especially dun sa verse 16. Sinasabi doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Puro tayo, marami tayo niyan, mga ganyang klase ng bagay. So nung kabataan ko, madalas ko nang naririnig itong bagay na ito. But in 1998, naalala ko 1998, ito po yung time na I understand fully the meaning of this verse. Naiintindihan ko po kung ano yung talagang meaning nitong verse na ito. Taong na-experience ko yung pagmamahal at grasya ng Diyos na hindi matatawaran. Dati-dati, walang pong direksyon yung buhay ko. Pero mula nang maniwala ko sa pagmamahal ng Diyos na binigay sa ating lahat, eto ako ngayon. Isa po akong mananampalataya ng Diyos. Maaaring ang kwento ko ay katulad ng kwento nyo na inilagay nyo ang pag-asa sa Diyos. At maaaring hindi pa. Maaaring ngayon, kayo mismo ang nasa isang sitwasyon na hindi nyo mapatawad ang inyong mga sarili. Maaari ding sa puntong ito, punong-puno kayo ng takot. O kaya naman, masayang-masaya kayo dahil natupad ang mga panalangin ninyo sa buhay. Ano man po ang ating pinagdadaanan ngayon sa ating buhay, natutuwa ako at nandito kayo ngayon kahit yung iba ay nasa kanilang mga bahay, karamihan sa atin. Pero sabi nga, tayo po ay sama-sama sa Espiritu. The best word to describe John 3:16 is the word redemption. Pero bago po makarating sa redemption story, siyempre may pinag-umpisan po yan. At iyon ang paglikha ng mundo at ang paglikha sa atin. At dahil sa kagustuhan ng tao na ilagay ang lahat ng bagay sa kanyang kamay, kinalimutan niya ang may likha sa kanya at sa mundo. Nagkaroon ng kadiliman, kasalanan. At alam na natin ang nangyari. Pagkatapos noon, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang isang bata at ito nga'y katatapos lang natin na ipinagdiriwang ang Christmas season. From the very beginning, God begins with love. Nag-umpisa po siya sa pagmamahal. Dahil sa Diyos, ang pag-ibig ay hindi emosyon, kundi action, gawa. Yung demonstrasyon ng kanyang pagmamahal is an offering of His Son. His love, an action of loving sacrifice. Ang sakripisyong ito ng Diyos ay nagbunga, lahat tayo ay naligtas. We are now free from sin and death. Walang pinili. Kahit ano pa ang kalagayan ng tao, masama, mabuti, medyo masama, medyo mabuti. Kasama po ang lahat. Maaaring sinasabi ninyo ngayon, sa isipan nyo, sa inyong mga puso, Father, alam na namin yan. Alam na namin, kabisado na namin yung John 3:16. Alam na namin ang istoryang yan, ang kwentong yan. Alam ko po, alam na natin ang mga nangyari. Sa iba sa atin, mahigit 40 years na dito sa simbahan. 40 years na nating naririnig
ang kwentong ito. Pero ang aking katanungan sa lahat, naniniwala ba tayo? Do we really believe on the love of God? Dito sa sakripisyong ito ng Diyos para sa atin. Kapag daw naniwala tayo at tinanggap ang sakripisyo ng Diyos, makakaranas tayo ng buhay na walang hanggan. At karamihan sa mga tao ngayon, ang paniniwala sa buhay na walang hanggan o eternal life ay matatanggap lamang kapag tayo'y patay na. Pero sa mga naniniwala, hindi ito ang katotohanan. Katulad nga ng laging sinasabi ng ating obispo, eternal life can be had here and now. Dito pa lang, mararanasan na natin ang panghabang buhay. Yung inoffer na kaligtasan na binigay ng Diyos ay hindi lamang kaligtasan mula sa mundo para makatakas tayo. Kaligtasan din habang tayo ay nasa mundo at para sa mundo. Tayo mismo bilang mga tinawag na ilaw ng mundo or light of the world. Kaya rin po natin, tayo po'y pwedeng makapagligtas ng tao. Makakatulong po tayo sa mga tao dahil tayo po'y tinawag ng Diyos to represent Christ in this world. May choice po tayo. We have a choice to make. Will we choose the light and be the light of the world and be the light of the people in this world? O wala lang tayong gagawin? Alam ko po, mahirap minsan ang sitwasyon. Lahat tayo may pinagdaraanan. Lahat may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Pero naniniwala ako na may pag-asa sa Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos at matagal niya tayong hinihintay na dumating tayo sa punto na tunay ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Diyos at sa bawat desisyon na ating gagawin sa ating buhay.